At ito po yung pinakamahalaga na dapat po nating pasagot po sa ating pong lifetime, sa ating buhay, habang buhay ka pa, dahil hindi mo na po ito kayang sagutin pag ikaw ay namatay na, no? Paano ka makakatiyak na pag ikaw ay binawian ng buhay, 100% ikaw ay makakatiyak na patungo ka sa langit? Yan po yung pinakamahalagang tanong po sa atin ngayong umagang ito. So, ano ang dapat mong gawin? Sabi nga, ano ang dapat kung gawin para makatiyak ka na pag namatay ka, ikaw ay pupunta sa langit? So pag hindi po natin masagot ng tama yung mga tanong na yan, it means we are lost. You are lost. Pag hindi mo kayang sagutin yan, ikaw ay nawawala. Kaya nga, Jesus was born to seek the lost. Tayo po yan. Lahat tayo ay nawawala at napapahamak ayon po sa Biblia. Luke chapter 2, verse 8 to 11. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Tayo po muna isang daling manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat na kami po ay nasa inyong tahanan ngayong umagang ito. Salamat sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin po namin na ihanda po ninyo ang aming puso't isipan sa pakikinig po ng inyong mensahe, Panginoon. Dalangin ko po na itago niyo po ako sa inyong banal na krus. Bigyan niyo po ako ng salitang aking sasabihin. At nawa po, mangusap po kayo sa bawat isa. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa po magligtas po kayo ng maraming kaluluwa sa umagang ito, sa lahat po ng aming mga congregations and care stations, even po dito sa aming main ecclesia. Purihin po ang inyong pangalan lamang. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated po. So as my way of introduction, i-countdown po natin. Sino po ba ang nakakaalam dito? Ilang days na lang po remaining before Christ's birth o Christmas. Alam niyo po ba? 18 days na lamang po. Yes, 18 days. Ganun po kabilis, no? Parang kailan lang, kakasilip lang po ng isang singer sa ating mga Facebook, month of September, at kakanta na po siya. Pero ngayon po, 18 days na lang, Christ's birth na or Christmas kung tawagin po ng kamunduhan. Oh. So every year, when December comes, almost everyone becomes excited. Hindi po ba? Totoo yan. Actually, ngayon, kinanta po natin yung mga awitin patungkol po sa birth of Christ. Talagang nakaka-excite, hindi po ba? Pag tayo po ay umaawit at napapakinggan po yan. But, what do people usually think about during Christmas? Ano po ba ang iniisip po ng bawat isa tuwing sasapit po ang Kapaskuhan? Yan po yung isa na tingnan po natin sa ating pong mga puso, sa ating isipan, sa ating mga buhay, at tingnan po natin kung ito po ba ay kalugod-lugod o naayon po sa ating pong Panginoon. So according to surveys, ang una daw pong naiisip ng mga tao ay shopping. Yan po, no? I think guilty tayo lahat dyan. Kahit po pumila ka ng napakahaba dahil po merong sale. Hindi po ba? At iniisip po natin yung gifts to buy and gifts to receive. Hindi po ba? Usually, pag bibili ka ng regalo, iniisip mo na din, ano kayang kapalit nito? Hindi po ba? Ganun eh. Parang iniisip mo, bibilin ko ba to para sa kanya? Dahil ito din ang ibibigay niyang halaga para sa akin. Hindi po ba? Ganun tayo, guilty tayo dyan. Then secondly, according to surveys, parties and food. Yan, totoo yan. Noche Buena, reunions, videoke. Ngayon, parang hindi na pwedeng walang videoke sa lahat ng bahay, hindi po ba? Lechon, mga desserts. Yan po yung mga iniisip po natin pagdating po ng Kapaskuhan. Then thirdly, decorations. Yan, pasok po yan sa survey, no? Christmas lights, yung mga parol po natin, Christmas tree. As early as September, October, meron na po tayong mga Christmas tree sa bahay. Hindi po ba? Kahit padating pa ang November 1. Lantern contest. Yan po, no? And then fourthly,
vacations and bonuses. Parang tayo yun eh. Vacations and bonuses. Nandyan po yung 13-month pay, travel, relaxing, outings, and family gatherings. Hindi po nawawala yan. Tama po, no? And then, sa mga kabataan, ito naman po ang pumasok sa survey. Santa Claus. Yan. Yan po ang pinakaaabangan po ng mga kabataan o ng mga chikiting po natin, di po ba? Naniniwala po sila sa Santa Claus. Kids waiting for gifts, stockings, and surprises na galing daw po kay Santa Claus. So people talk about what they hope to receive, what they want to eat, who they want to see, and where they want to go. Yan po ang Pasko sa atin po sa karamihan. But after all the noise and celebration, many people still feel empty. Tingnan po ninyo ang inyong mga sarili. Tingnan po natin ang ating pong puso, no? Hindi po ba totoo yan? Pagdating ng January, wala ka ng pera. Tapos na ang saya, eka nga po, no? Ubus-ubus ang biyaya. Tapos sa kinabukasan, nakatunganga ka. Hindi po ba? Because even though Christmas, yung tinatawag po nilang Christmas, pero sa aming eklesiya, ang tawag po namin dyan is Christ's birth. Although even though Christmas is full of activities, but in all the excitement, the world forgets the most important person of Christ's birth. It's none other than the Lord Jesus Christ. Many celebrate Christmas without Christ, just like having a birthday party without the birthday celebrant. Can you imagine po, no? Tatay ka or nanay ka, ang mga anak mo talagang busy sa paghahanda ng birthday mo. Bumibili sila ng mga pagkain, regalo at kung ano-ano pa. Pero hindi ka naman kinakausap. Di ba? Hindi sila lumalapit sa'yo. At despite nung kanilang business, pagdating nung exact day ng birthday mo, hindi ka naman nila inimbitahan. Wala ka dun sa celebration ng birthday. Ganyan po ang nangyayari po sa ating pong mundo. Nagsa-celebrate po tayo ng kaarawan po ng ating Panginoong Hesukristo, pero wala po siya sa gitna po ng ating pagdiriwang. Hindi po ba? So, Christmas celebration nowadays became more of a commercialized. Yan na po yun. Yan na po ang nangyayari sa atin rather than spiritual. Christ's birth is not about the gifts we buy. It is about the gift God gave to us. The Bible says, "Thanks be unto God for His unspeakable gift." Yan po ay nasa 2 Corinthians 9:15. And this unspeakable gift is none other than the Lord Jesus Christ. Ito po yun, no? Did you know that? Alam niyo po ba na it is possible that you could live your whole life kahit umabot ka pa po ng 100 years old, even until your death, without ever knowing the true reason for the birth of the Lord Jesus Christ. Kahit na ikaw ay 100 years old, mamamatay ka na lang, hindi mo pa din naunawaan o hindi mo talaga nalaman ang tunay na dahilan kung bakit po pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung masakit, no? Na nangyayari po sa karamihan. So this morning, let's talk about the real reasons for the birth of Christ. Yan po ang title ng aking mensahe this morning. Let us set aside everything else. Kalimutan nyo na po muna lahat ng ating mga hinahanda para po sa Kapaskuhan and focus on why Jesus was born. So first, Jesus was born to seek the lost. Yan po ang unang dahilan kung bakit po siya pinanganak. In Luke 19:10, it says, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Napakalinaw po, no? Sinabi po yan ng Biblia. So when someone asks you, ito po yung mga ilang tanong po sa atin, sa ating pong buhay. Paano ba mabuhay ng naaayon sa kagustuhan ng Panginoon? Pag tinanong sa iyo yan, kaya mo bang sagutin ng tama po yan? Paano maging mabuting kapwa-tao? Paano maging mabuting anak? O mabuting ina? O mabuting ama? Diba yan yung mga tanong po sa atin eh. Talagang mahalaga po yan. Ang bigat po niyan. Paano mo sasagutin? At ito po yung pinakamahalaga na dapat po nating masagot po sa ating pong lifetime, sa ating buhay, habang buhay ka pa. Dahil hindi mo na po ito kayang sagutin pag ikaw ay namatay na, no? Paano ka makakatiyak na pag ikaw ay binawian ng buhay, 100%
ikaw ay makakatiyak na patungo ka sa langit? Yan po yung pinakamahalagang tanong po sa atin ngayong umagang ito. Hindi po ba? So, ano ang dapat mong gawin? Sabi nga, ano ang dapat kong gawin para makatiyak ka na pag namatay ka, ikaw ay pupunta sa langit? So, pag hindi po natin masagot ng tama yung mga tanong na yan, it means we are lost. You are lost. Pag hindi mo kayang sagutin yan, ikaw ay nawawala. Kaya nga, Jesus was born to seek the lost. Tayo po yan. Lahat tayo ay nawawala at napapahamak ayon po sa Biblia. Every one of us is lost in sin, lost in wrong directions, lost in addictions, di ba? Kahit sa mga hobbies natin, sometimes nagiging addicted na po tayo dyan sa mga bagay na yan. Kahit minsan kala natin tama, pero lahat ng sobra ay mali. Lost in religion. Napakadami na pong relihiyon sa mundo. Pero alam niyo po ba na walang relihiyon, kahit nasapian mo po lahat ng relihiyon, na makakapagbigay sa iyo ng assurance o ng katiyakan na pag ikaw ay namatay, ikaw ay pupunta sa langit. Wala pong relihiyon na makakapagbigay sa iyo niyan. So, lost in religion. Lost without hope. Ang Panginoon ay lagi pong nandyan. Hindi po siya nawawala. Hindi po siya umaalis. Hindi po siya nagtatago. Tayo ang siyang nawawala sa kanyang kalooban, kaya tayo po ay hinahanap niya. Upang tayo bumalik sa kanya at iligtas niya sa ating mga kasalanan at sa kabayaran ng kasalanan. So mamaya po, mas maunawaan po ninyo yan. Ano po ba yung kabayaran ng kasalanan? No? And then secondly, Jesus was born to save the sinner. So may tatlong bagay po akong nais na ipakita po dito. No? Una, tingnan po natin dyan yung word na sinner. Okay? Ang sinasabi po dyan, tayo yan. All of us are sinners. Tayo po ang tinutukoy dyan. Hindi ko na po kayo kailangan kumbinsihin pa Hindi po ba? Kahit po yung bata na 3 years old, 5 years old, magaling na pong magsinungaling. Bakit po? Ang nature po ng tao ay makasalanan. Hindi mo kailangan turuan magsinungaling ang bata. Magsisinungaling po yan kasi nature po natin yan. No? In Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabi po dyan, for all. So all of us are sinners. Wala po tayong excuse dyan. Wala pong perfecto po sa atin. In 2 Timothy, pakita ko po sa inyo 2 Timothy chapter 3, verse 1-4, mula po sa salita ng Panginoon. Ito po yung mga ilang kasalanan po no, na nakasaad po sa Biblia, na lahat po tayo guilty. Pero napakadami pa pong verses dito na nagpapatunay at sinasabi na lahat tayo ay makasalanan. In 2 Timothy chapter 3, ang sabi, this know also that in the last days, ibig sabihin ng last days, before Christ comes back, bago po bumalik ang Panginoon. At ngayon po sa ating kapanahunan, ito na po ang last days. Di ba? Kasama na po tayo dyan. Perilous times, ano ibig sabihin po niyan? Dangerous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. Hindi po ba yan ang nangyayari po ngayon sa ating pong kapanahunan? Self-centered, putting their own interest above God. Hindi po ba guilty po tayo yan? Kahit tayo mga mananampalataya, sometimes guilty po tayo dyan Lovers of their own selves. So ang result po, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. So ating po mga kabataan, hindi po baka kala natin yung pong pagsuway sa ating mga magulang hindi po kasalanan. Sabi diyan, no? Disobedient to parents, unthankful, madami po tayong mga kabataan ngayon na walang pasasalamat sa magulang. Tama po? Hindi nila na-appreciate yung mga binibigay ng magulang nila sa kanila. Yan po sinasabi diyan. Unholy, without natural affection. Anong ibig sabihin po niyan? For example, yung nagpapa-abort. Wala siyang natural affection. Usually yan, pag anak mo yan, hindi mo hayaang yan ay mapahamak, hindi po ba? Pero yan ay papa-abort mo pa. Sa States po, pag tinignan po ninyo ang percentage ng abortion, magugulat po kayo, hindi ako makapaniwala Walang pakialam sa magulang pag tumanda na. Ano yan? Without natural affection. Truce breakers, meaning disloyal or refuse to honor agreements, hindi ka tumutupad sa kasunduan. False accusers,
incontinent, or it means lacking self-control or restraint over passions or appetites or sexual desires. Yan po yung incontinent. Fierce, despisers of those that are good, kahit po yung sa mabuti o yung gumagawa ng mabuti. Ayaw mo, galit ka. Yan po ang tao ngayon. Di po ba? Yung makakakita po kayo na nagpapahayag po ng salita ng Diyos, pero anong ginagawa nila? Bila na lang susuntukin, di po ba? Yung mga nakikita nilang tumutulong, sa halip po na sila din ay tumutulong, anong ginagawa nila? Binubuli pa eh. Di ba? Traitors, heady, high-minded. At ito po ang sabi, lovers of pleasures more than lovers of God. Kaya nga po yung binanggit ko kanina na mas pinagpapahalagahan natin yung ating sarili pagdating ng Kapaskuhan. Dahil lahat po tayo, guilty po nitong mga kasalanan po na to na aking nabanggit. Hindi po ako nagsabi niyan. Bible po. Bible po, ang Panginoon po mismo ang nagsasabi po sa atin kung ano po ba ang kalagayan natin sa Kanyang harapan. Kaya nga po kung titingnan ng Panginoon ng puso at isipan natin, wala siyang makikita kundi yung kasalanan eh. Kaya nga kahit gumagawa ka ng mabuti, kahit ikaw pa ang pinakamabait, still, tayo po ay makasalanan pa din. Okay? And then 1 John 1:10, if we say that we have not sinned, kung itatanggi mo yan, ang dami pong ganyan. No? We make Him a liar and His word is not in us. Imagine mo, pati ang Panginoon, ginagawa mong sinungaling dahil tinatanggi mo na ikaw ay makasalanan. Hindi po ba? So Jesus was born to save His people from their sins because all have sinned. Okay? So yan po, no? So kung titingnan po natin yan, ang illustration po niyan, kung ikaw ay kukuha ng timbangan at titimbangin mo ang iyong mga kasalanan at titimbangin mo yung mga ginagawa mo mabuti, still, mas matimbang pa din yung ating mga kasalanan. Tama po, no? So wala po tayong magiging excuse. Sabi nga po dyan, Jesus was born to save the sinner. Yan. And then, pangalawa, na nais ko pong ipakita sa inyo, there is judgment because of our sins. Nakita na po natin na tayo po ay makasalanan. No? Very clear po yan sa salita ng Panginoon. Pero meron pong judgment. In Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die. Nakatalaga po sa atin na tayo po ay mamamatay. But after this, the judgment. So hindi po katapusan yung kamatayan. Ang kamatayan po ang simula ng ating judgment. Alam po natin tayo mamatay, pero hindi po natin alam kung kailan. Tama po, no? Sa aming mga bisita, alam po natin yan eh. Kaya meron tayong nakikita na namatay ng bata, namatay ng matanda, hindi ba? Even na nasa sinapupunan pa lang, binabawi na ng Panginoon ang kanyang buhay. Ang sinabi po dito, it says, after this, meaning after death, the judgment. It means meron pong judgment after nating mamatay. If we are going to study the meaning of judgment, kung pag-aaralan po natin yan, it means there is existence after death. Because the word death in the Bible, pag pag-uusapan po ang death sa Biblia, sabi po dito, death does not speak of the cessation of life. Hindi ibig sabihin pag namatay ka, wala na. Hindi po ganun. Hindi ibig sabihin na pag ikaw ay sinasabi natin, magpapakamatay na ako, hirap na ako sa buhay na ito, gusto ko nang matahimik, gusto ko nang magpahinga. Di ba? Yan ang sinasabi nila. At ang akala mo, pag nagpakamatay ka, wala na. Hindi po. Hindi cessation of life. Pag namatay ka, judgment po, automatically ang kasunod po niyan. Okay? Hindi po ibig sabihin na hindi ka na mabubuhay or mag-exist after death. Pag ikaw ay namatay, yun ang simula ng iyong eternal life in heaven or eternal existence in hell. Yan po ang sinasabi ng Biblia. So the word death in the Bible means, pag-aralan po natin, no, para maliwanag po ito sa lahat. First, separation. Yun po ang ibig sabihin ng death. Paghihiwalay ng iyong katawan sa iyong kaluluwa. And then secondly, death means eternal punishment or separation from God. Yan po ang ibig sabihin ng death sa Bible. In Revelations 20, chapter 11 to 12, tingnan po natin very quickly, papakita ko lamang po sa inyo, no? It says, I saw a great white throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away,
and there was found no place for them. At ito po ang sabi, and I saw the dead, lahat po yan ng mga patay, which is lahat po tayong mamatay, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Yan po, judgment. So sino po yung hinatulan? Yung dead, yung mga patay. The dead were judged. So therefore, after death, there is judgment. And what is that judgment? Let's continue reading in verse 13 to 15. Ang sabi po yan, ito ang judgment. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Wala po tayong takas dyan. And death and hell were cast into the lake of fire. Dagat-dagatang apoy. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So therefore, yung physical death is the first death. Yung katawan natin, yung physical natin, pag tayo namatay, ililibing, magiging alikabok. Yan po ang physical death. Eternal death is the second death. Yung ating kaluluwa, pag tayo namatay, ay pupunta sa impyerno at pupunta sa dagat-dagatang apoy. Very clear. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Diba? Wala pong relihiyon na nagtuturo po niyan. Usually, hindi nila itinuturo po yan sa atin. Di po ba? So, ang question po sa atin ngayon, napakahalaga, binanggit ko kanina, pag ikaw ba ay binawian ng buhay ngayon, paglabas mo, for example, nakakatiyak ka ba na pupunta ka sa langit? Na ang kaluluwa mo ay tutungo sa langit. Yan po, no? Kahit ikaw pa ang pinakamayaman, pinakamahirap, or ikaw ang pinakamatalino, di ba? Pinaka-healthy, ang common denominator po natin, lahat tayo ay mamamatay. So why there is judgment? Bakit po may judgment? Because of our sins. Yan po yung pinakita ko sa inyo kanina. For the wages of sin is death. Romans 6:23. Ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Kaya hindi po natin kayang takasan ang kamatayan. But Jesus came to rescue us from the penalty of sin. Kaya po, ipinanganak ang Panginoong Hesukristo para iligtas po tayo sa ating pong mga kasalanan dahil lahat tayo ay makasalanan. And then thirdly, na nais ko pong ipakita sa inyo, Jesus was born to be our Savior. In Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Very clear po. Sabi dyan, for he shall save his people from their sins. Jesus was born to be our Savior. In 1 Timothy 1:15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Sabi po dyan, to save sinners. Ina-emphasize po sa atin. To save sinners. Tayo po yan. Ako, ikaw. To save sinners, of whom I am chief. Hindi po ba? And in Luke 2:11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Di ba? Makikita po natin yan. Actually, sa Matthew 18 and 11, nakaparallel po dun sa Luke 19:10, iisa lang po ang sinabi. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ano pa po ba ang kailangan natin mula sa salita ng Diyos upang maunawaan po natin na ang Panginoong Hesukristo ay naparito para tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan? Wala na po. Very clear po yan na sinasabi po sa atin sa Biblia. These verses explains the purpose of His coming to seek and to save lost sinners, at yan po ay ikaw at ako. Tayo po yan. This is the heart of Christ's birth. Yan po ang pinakapuso po ng Kapaskuhan upang tayo po ay maligtas sa ating kasalanan. Jesus came because we are sinners. Sabi nga po, kaya may mga struggle sa ating po mga pamilya because of sin. Homes break because of sin. Hearts are empty because sin separates us from God. No amount of religion, good works, kahit pa ikaw pang pinakamabait, kindness or traditions can erase our sins. That is why Jesus came
not just to be admired in a manger. Hindi lamang po yun ang purpose niya, but to die on the cross to pay for our sins. Okay? And then, ito po sa Romans 5:8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ganun na lamang po ang pag-ibig po ng Diyos sa atin na siya po ay namatay dahilan po sa ating mga kasalanan at para sa ating mga kasalanan upang tayo po ay maligtas sa penalty po ng ating mga kasalanan. We are guilty, we are condemned, but because of His love, Jesus came to pay our debt by His blood. Yan po, no? So Christ's death is the greatest expression of divine love. It was substitutionary, sacrificial, and voluntary. Sana po nakita po natin yun, no? Yung kahalagahan po ng kanyang pong pagkapanganak at pagkamatay po sa krus ng Kalbaryo, no? Then thirdly, ito po, napakasarap po nito eh. Thirdly, nakikita po natin, Jesus was born to give us eternal life. Sino po ba ang tatanggi sa buhay na walang hanggan? Sino po ba ang tatanggi sa katiyakan ng langit? Na pag ikaw ay namatay, ikaw ay tutungo doon. Pero ang sabi sa John 3:16, ito po, pangako, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Very clear. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ganun na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kahit hindi po tayo kaibig-ibig. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, na ipinanganak na nagkatawang tao, hindi po ba? At namatay sa krus, nabayubay, nabuhos ang kanyang banal na dugo, at nabuhay na magmuli. Upang kung sino man daw ang manampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak. Saan po? Sa penalty of sins. Doon sa hell, sa impyerno, doon sa lake of fire, doon sa dagat-dagatang apoy. Bagkus, ang sabi, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang sinasabi sa atin, dyan sa verse na yan. So Christmas is not just about a birthday, it's about eternal life offered to us. Binibigay po sa atin ang buhay na walang hanggan. Jesus came so we can have forgiveness of sins, a new heart, a changed life, hope in this broken world, assurance of heaven, peace that passes all understanding. Kapag po may katiyakan ka ng buhay na walang hanggan, of course, automatically, meron kang peace sa puso mo, hindi ba? Kaya po tayo walang peace kasi iniisip natin at the back of our head, paano pag namatay ako? Kahit na ako ang pinakamayaman, di ba? Kahit na ako ang pinakamatalino, ako ang pinaka-successful, saan pupunta ang kaluluwa ko? Wala kang katiyakan eh. Wala ka talagang peace. Pero dahilan sa Panginoon, na siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, pag tinanggap mo siya, meron po tayong peace dahil meron po tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Kanya. Religion gives rules. Christmas traditions give temporary happiness, but only Jesus gives eternal life. Yan po. Very clear po yan. Ito, nais ko pong ibahagi sa inyo dahil sabi nga po ng ating beloved tate, pagdating sa, when it comes to salvation, hindi dapat hilaw ang iyong pagkaalam patungkol po sa kaligtasan. Okay? 1 John 5:11-13. Nung ako po ay wala pa sa Panginoon, hindi ko pa siya kilala. Hindi ko po na-appreciate itong verse na to eh. Pag tinanong ka, saan ka pupunta pag ikaw ay namatay? Ang lagi kong sagot, hindi ko alam. At wala ibang nakakaalam kundi ang Panginoon lang. Bakit? Ayaw mong sabihin na may katiyakan ka dahil parang may pride dun eh. Dahil alam mo, pupunta ka lang dun dahil gumagawa ka ng mabuti, di ba? Dahil magaling ka, dahil nagpapakatino ka eh. Pero hindi po. Ang sabi po dito, magkakaroon ka lang ng katiyakan dahilan sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa iyo. In verse 11, and this is the record that God hath given to us eternal life. Very clear po. Ayan na po yung eternal life. Ibinigay na po sa atin. Naka-record na po sa Biblia. Hindi po ba? And this life, this eternal life, is in His Son. Nasa Kanya pong anak. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. And these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, the Lord Jesus Christ,
that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Nandiyan na po ang regalo na buhay na walang hanggan. Nasa Panginoong Hesukristo na po. Inaalok na po sa atin, no? Tatanggapin na lamang po natin. And then fifthly, ito po yung aking huling point, no, sa aking pagtatapos. Jesus is the greatest gift we can ever receive. Jesus is the greatest gift we can ever receive. Tanong ko nga po kayo, matanong ko lang, no? Ngayong Pasko, o kahit na sabihin natin na sa buong buhay mo, ano po ba ang tinuturing mong greatest gift na hinihiling mo sa Panginoon? O nais mong matanggap? Ano po ba? O nais mong matanggap kung kanino man? For a while, isipin po ninyo, ano po ba ang greatest gift? Yung talagang pinakamahalagang regalo na nais po ninyo matanggap sa buhay nyo. Siguro pwedeng lots of money, hindi ba? Pera. Gusto mo siguro 100 million, 200 million, 1 billion, di ba? Or okay ka na sa mga luxury bag, di ba? Swiss watches kaya, Italian shoes, German cars, or house and lot, or simpleng gusto mo lang ng good health, di ba? Okay na ako, basta malusog ako. Or gusto mo ng successful na career. Or gusto mo ng malaking business na pinagpapala ng Panginoon. Yan po ba yung ating greatest gift na ating pong hinahangad? Or baka naman all of them. Di ba? Pwedeng lahat. Gusto natin yan. They are all good gifts, but they are not the greatest. Yan po ang sabi. Lahat, matanggap mo yan. Nasa iyo na yan lahat. Ngayon nga, may mga kilala po tayo na bilyon-bilyon ng tao ang pera. Di ba? Ang dami po nila, pero nasaan po sila ngayon? Ano po ang buhay nila ngayon? Di ba? Lahat pong nabanggit ko, meron sila yan eh. Sabi po dito, bakit hindi po sila greatest gift? Because all of them are temporary. Lahat yan, temporary po yan. Iiwan po natin yan. Lahat po tayo mamatay eh. Sabi sa Mark 8, verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Hindi ba sinabi na dyan? Kahit na nga daw po buong mundo, makuha mo eh. Pero mawawala naman ang iyong kaluluwa. Pero ang iyong kaluluwa ay walang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Na ang iyong kaluluwa ay pupunta naman sa impyerno pag ikaw ay namatay. Ano ang kapakinabangan sa iyo ng mga bagay na yan? Di ba? And in verse 37, tinatanong po tayo, or what shall a man give in exchange for his soul? Lahat po ng mga nabanggit ko, pwede mo bang ipalit yan sa Panginoon at sasabihin mong bibigay ko lahat yan bilang kabayaran sa aking pagpunta sa langit? Hindi po eh. Hindi yan sapat na kabayaran sa Panginoon. And besides, hindi po natin kayang bayaran ng Panginoon. Dahil lahat po ng meron tayo ay galing po sa Kanya. Hindi po ba? So here's the best part. God gave us the greatest gift we can ever receive, although we are unworthy of it. Kahit hindi po tayo karapat-dapat, binigyan po niya tayo ng greatest gift. And God's greatest gift is eternal life through Jesus Christ. Ang pinakamahalaga, ang pinaka-importante na regalo na pwede po natin matanggap sa ating pong buhay, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. In Romans 6:23, ang sabi diyan, for the wages of sin is death, binasa natin kanina yan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, non-negotiable. Yan po ang sinabi ng Biblia. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. So why is Jesus the greatest gift? Very quickly, dito na po ako magtatapos. Why is Jesus the greatest gift? First, a gift of love given by the Father's heart. Galing po yan sa Panginoon. Galing po yan sa Diyos. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nakita po natin yan. A gift of love. Second, a gift of grace, meaning we cannot buy it or earn it. Hindi mo siya pwedeng bilhin. Hindi mo siya pwedeng panalunan. Di ba?
Yan ay dahilan lamang sa biyaya ng Panginoon, kaya ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ephesians 2:8, very clear, it says, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves." Hindi dahil sa ating sarili, kaya tayo ay naligtas. It is the gift of God. Ang sabi yan, dahilan po sa biyaya, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi po dahilan sa ating mga sarili, dahil wala po tayong pwedeng gawin upang tayo maligtas. At kayang gawin upang tayo maligtas. Yan po ay kaloob ng Diyos. And then thirdly, a gift of forgiveness. Kapatawaran po sa ating mga kasalanan. Only Jesus can wash away sins. Sabi nga sa 1 John 1:7, "The blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin." Hindi lang from some sin, but from all sin. Lahat po ng ating mga kasalanan, past, present, and future sins, lahat po yan ay pinatawad niya at pinagbayaran po niya sa krus ng Kalbaryo. In 1 John 1:9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." So, a gift of forgiveness. Kaya po, siya po ay greatest gift. And then fourthly, a gift of eternal life. No expiration. At hindi po yan mawawala sa atin kailan pa man pag tinanggap po natin ang Panginoon sa ating pong puso. John 3:36, "He that believeth on the Son hath everlasting life." He that believeth, the only requirement, on the Son, the Lord Jesus Christ, hath everlasting life. Pangako po yan ng Panginoon sa atin. And then lastly, a personal gift. Binibigay po ito sa atin as personal. It is as if inaabot po sa atin yan. Hindi po ba? Unto you is born, very personal, a Savior, which is Christ the Lord. That whosoever believeth in Him, sabi nga dun sa John 3:16, as continuation, no? That whosoever believeth in Him, ano man ang katayuan mo sa buhay, manampalataya ka lamang sa Kanya, should not perish, but have everlasting life. A personal gift. So in conclusion, sa ating pong pagtatapos, God gave Jesus for you and for me. But like any other gift, it must be received. Kailangan mong tanggapin ang regalo ng Diyos na binibigay sa atin, na buhay na walang hanggan, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So what should be our response to Christ's birth? Ano po ba ang dapat na maging tugon po natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Receive Him by faith. Yan po ang dapat po natin gawin. Hindi po yung simpleng naniniwala ka lamang sa Panginoong Hesukristo. Lahat naman po naniniwala eh. Ang gusto po niya ay ikaw ay manampalataya sa Kanya. Ano po yung manampalataya? Ikaw ay lubusang nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang sabi niya. Acts 16, verse 30 to 31, "And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved?" Ano po ba ang kailangan kong gawin upang ako ay maligtas? Yan po yung tanong natin kanina. At ito po ang sagot. Believe on the Lord Jesus Christ. Yun po ang requirement. Manampalataya ka. Tanggapin mo siya sa puso mo. Sabi diyan, at ikaw ay maliligtas, and thou shalt be saved. Yan po ang tunay na mga dahilan o reasons kung bakit po ipinanganak ang ating pong Panginoong Hesukristo. So, Christmas is not about the lights, but about the light of the world, not about the gifts, but the giver of eternal life. Not about Santa parties or decorations, but about a Savior who came down to save sinners like you and me. Yan po ang ibig sabihin po ng Christ's birth. So kumakatok po siya sa ating po mga puso ngayong umagang ito. Ang kailangan na lamang po natin gawin ay tanggapin po natin siya sa ating puso bilang ating pong personal na tagapagligtas. At ang pangako po niya, pag ginawa po natin yan, tayo po ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay mananalangin habang lahat po ay nakayuko at nakapikit ang mata.
Tayo po muna ay sandaling manalangin. Pero bago po yan, nais ko pong hilingin ang ating pong mga bisita kung tunay po na naunawaan po ninyong mensahe at nangusap po ang Panginoon sa inyo. At nakita po ninyo, tulad po ng nangyari po sa akin, sa amin, na nakita ko po ang aking kalalagayan sa ating pong Panginoon na ako po ay makasalanan, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili, wala akong katiyakan ng buhay na walang hanggan, at pinakita po mula sa salita ng Diyos, dahilan po sa kanyang pag-ibig, ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak na buhay na tao at siya po ay namatay sa krus, nabuhay na magmuli upang tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan, upang tayo po ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At ngayong umagang ito, kung nais mo siyang tanggapin sa puso mo, manampalataya sa Kanya, hihilingin ko po bago po tayo manalangin at bago po tayo umawit ng invitation song, habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata sa lahat ng ating mga congregations and care station, kung naunawaan mo yan at nais mong tanggapin ng Panginoon sa puso mo, hihilingin ko lamang po na itaas mo lamang ang iyong kamay at tayo po ay mananalangin at ikaw ay aking ipapanalangin. Anyone, habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata, meron po ba dito sa aming mga bisita na magsasabi, kailangan ko ang Panginoon sa puso ko, nais ko siyang tanggapin bilang aking personal na tagapagligtas. Amen. Amen. Nakita ko po yung kamay na yan. Amen. Amen. Meron pa po ba? Anyone? Pwede nyo na pong ibaba yan. Meron pa po ba? Anyone? Hindi po ibig sabihin pag kayo nagtaas ang kamay, kayo po ay magiging member ng church or whatsoever. Ibig sabihin lamang po, naunawaan mo ang mensahe this morning, nakita mo ang iyong kalalagayan sa harapan ng Panginoon. At this time, nais mong magsisi ng iyong kasalanan, nais mo siyang tanggapin sa iyong puso bilang iyong personal na tagapagligtas, nais mong manampalataya sa Kanya. At pag ginawa mo yan, ikaw ay aking ipapanalangin. Anyone, taas mo lamang iyong kamay. Amen? Amen. Amen po. Amen. Amen. So tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa inyong salita. Salamat po Panginoon sa inyong dakilang pag-ibig Panginoon na kahit po hindi kami karapat-dapat Panginoon, kayo po ay namatay para sa aming mga kasalanan. Kayo po ay nagbigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong dakilang pag-ibig, O Lord. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. And this morning, dinadalain ko po lahat ng aming mga bisita, especially po mga nagtaas ng kanilang mga kamay. Dalain ko po na patuloy po kayong mangusap sa kanila, kayo po magbigay ng pagkaunawa, Panginoon. Hipuin niyo ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Tunay po, tanggapin nila kayo sa kanilang puso bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ito po yung aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.